Inilunsad na ng MMDA ang Oplan Kaluluwa para sa ilalatag na traffic scheme sa Undas. Mula sa Maynila, may ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Nagsimula na nga na dumagsa ang ilan sa ating mga kababayan dito naman sa Manila North Cemetery para maaga makapaglinis dun sa puntod ng kani-kanila mga yumaang mahal sa buhay. Kasabay nito, Pia, ay opisyal na rin na inilunsad ng MMDA yung kanilang Oplan Kaluluwa 2014. Kasabay niyan ay yung pagde-deploy ng mahigit sa 2,000 na mga traffic personnel, mga rescue personnel at maging yung mga street sweeper para maging katuwang sa pagsisiguro na magiging maayos ang pagunita ngayong Undas. Pinangunahan nga ni MMDA Chairman Francis Tolentino ang paglilinis dito naman sa Manila North Cemetery. Kanina ay pinag-aalis na o pinagtatabas na yung mga damo at pinagpuputol na rin yung ilan sa mga sanga. Yung mga nagtitinda rin sa loob nitong sementeryo ay inorganisa na rin para hindi maging sagabal doon naman sa mga paparating na mga naglilinis ng kani-kanilang mga puntod. Nakasakay siya Tolentino, Pia, kanina ng motorsiklo dahil nga pinagbabawal na rin yung pagpasok ng mga sasakyan sa loob nitong mismong sementeryo. Bukod dyan, Pia, ay magde-deploy din daw itong pamunuan naman ng Manila North Cemetery ng ilan sa mga pwedeng magamit na mga wheelchair para dun sa mga nakatatanda. Hinihikayat din nila yung mga bibisita rito na bago raw pumunta ay bisitahin yung website nila na www.manilanorthcemetery.pk para nang sa ganon ay dun pa lamang sa website na yon, Pia, ay ma-check na nila kung saan yung mismong lokasyon ng kanilang puntod dahil kadalasan tuwing sasapit ang Undas ay pahirapan sa paghahanap dun sa puntod ng kanilang mga yumao. Siniguro rin sa atin kanina ni Daniel Tan, yung administrator ng sementeryo, na nalinis na yung ilan dun sa mga puntod. Merong mga 30 celebrities na kabilang dyan yung mga dating mga politiko, dating mga alkalde at ilan sa mga sikat na personalidad tulad ni Fernando Poe Jr. Na nalinis na yung mga puntod para nang sa gayon ay handa na rin ito sa darating na Undas. Meron lamang silang abiso, Pia, bukod dun sa mga ipinagbabawal na ipasok dito sa loob ng sementeryo tulad ng mga matutulis na bagay, yung mga paint thinner at yung iba pa, ay inaabisuhan na rin nila yung mga maglilibing na simula October 20 hanggang October 29 na lamang pwede maglibing at ang resumption yan ay hanggang sa November 3 na. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Daniel Tan, ng administrator ng Manila North Cemetery. Mag-extend na lang po sila ng burol kasi kailangan po talaga wala po tayo magawa. Sigurado po traffic na po yung 4:30 talagang dami. So kailan na pwede? Pia, bago yung pagtungo dito ni Chairman Tolentino ay pinulong niya rin yung ilan sa mga traffic heads ng bawat lungsod at isinumiti nga nila yung kani-kanila mga traffic rerouting plan. At ang target ay mabantayan yung 5-kilometer radius ng bawat malalaking sementeryo dito sa Metro Manila. Kaya nga importante raw na maikasa at maplansya yung mismong buong plano para nang sa gayon ay ngayon pa lamang ay maialis na yung mga sagabal at maabisuhan na rin yung mga kapuso nating motorista na pupunta sa mga kani-kanilang mga mahal sa buhay o yung mga yumaong mahal sa buhay. Meron lamang silang problema, Pia, yun ay yung sa portion ng NAIA dahil may mga nagkakasabay-sabay na mga proyekto dyan at yan pa yung kasalukuyang pinaplansya ng MMDA katuwang yung local government naman ng Parañaque. Narito yung bahagi ng pahayag ni MMDA Chairman Francis Tolentino. Ang daan natin papuntang airport usually tramo EDSA. Dahil may cemetery sa tramo, hindi makakadaan doon. Ang daan din natin usually yung Andros. Dahil ginagawa yung NAIA Elevated Expressway, makakadaan masikip. So ang natitira na lamang coming from Quezon City, coming from Muntinlupa ay Sukat. Dahil meron din tayong dalawang malaking major cemeteries doon, magkakakos din ng conflict yon. Kaya yun yung pinare-revise ko kanina. Ang abiso nga ni Tolentino, Pia, dun sa mga kapuso natin na papunta sa airport ay inaasahan kasi October 31 talagang dadagsa yung mga pasahero na sasakay ng mga aeroplano. Kaya dapat maging 4 to 5 hours daw yung ibigay ninyo na allowance sa inyong biyahe patungo sa mga airport. Although lifted naman na yung number coding scheme pagsapit ng October 31, inaasahan talaga na maging mabigat ang daloy ng trapiko. Kaya nga kabilang din sa babantayan nila yung ilan dun sa mga malalaking terminals gaya halimbawa sa Cubao, yung sa Pasay at maging yung Sampaloc dito naman sa lungsod ng Maynila. Yan muna ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Manila North Cemetery. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Steve Dailisan.